Positibo ang Department of Economy, Planning and Development na maabot pa rin ang target nitong 3.5 to 4.5% na gross domestic product ng bansa. Kasunod yan ang naitalang 2.3% ng GDP growth sa quarter 2 ngayong taon. Si Eugene Fernandez, nakatutok. Kaya pa rin makamit ang 3.5 to 4.5% na paglago sa ekonomiya ngayong taon. Yan ang siniguro ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Matapos maitala ang 2.3 GDP growth sa quarter 2 ng 2026, batay na rin sa datos ng Philippine Statistics Authority. Malaking bahagi niyan ay mula sa education na may 12.7%, wholesale at retail trade at repair of motor vehicles and motorcycles na may 4.6% at manufacturing na may 2.6% growth. Samantala sa major economic sectors, lumago ang agriculture, forestry and fishing ng 2.7% at ang services ng 4.5%. Samantala negative 2.4% naman sa industry sector sa parehong panahon. Ayon kay Secretary Balisacan, pansamantala lamang ang pagbagal ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang epekto ng Middle East tension at ang pagbaba ng public construction dahil sa flood control issue. I think the second half, particularly even in the fourth quarter especially, I would expect major developments in the public construction moving forward. Target naman ng pamahalaan na makapagtala ng 4.4% na GDP growth sa third at fourth quarter para makamit ang target na paglago ng ekonomiya ngayong 2026. Kumpiyansa naman ng pamahalaan na maaabot ito lalo't bumababa na ang inflation ng bansa. Bumubuhos din ang mas maraming public investment at mas lumalaki ang tiwala ng mga mamimili at negosyo. Patuloy ding lumalakas ang exports na nakatulong sa pagpapabuti ng trade balance ng bansa. Lumakas din ang demand sa Philippine electronics at semiconductor exports dahil sa paglaki ng global market para sa artificial intelligence o AI. We are able to diversify the sources of growth, not just from consumption but from investment also, as well as in exports. Muli namang siniguro ng Malacanang na nakatutok ang administrasyon sa pagpapalago ng ekonomiya sa tulong na rin ng pagpapabilis ng high-impact projects, pag-maintain ng price stability at patuloy na pagpapaabot ng tulong sa vulnerable sectors. Tinututukan din ang mga panukala na magpapalakas sa purchasing power o kakayahang bumili ng tao. Eugene Fernandez, IBC News.